Kanina pa ho kayo tingin na tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Papansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan. Dito lang. Mr. Chair, siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban, bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes. say as a It's not civilian, a- sa okay, profession. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you. Alam niyo, Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence please. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, tunghayan natin itong si Pangulong Duterte. Dito, pinalakpakan po ng mga tao at inis na inis po itong si Risa Hontiveros. Oo, napalakpakan kasi sabi ni Duterte, kung i-elect ninyo ako uli pag presidente, gagawin ko uli yung war on drugs. At nagpalakpakan po ang mga tao. Kaya nasupalpal na naman itong mga kontrabida. Oh. Ito nga tingnan niyo yung pagmumukha nitong si De Lima. Alright, tunghayan natin ito mga guys kasi maganda itong mga tanungan dito ni Risa Hontiveros at saka ni Pangulong Duterte. Let's go! Siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban, bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat kayo, Mr. interrupt Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the president complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, pagka mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan tong mga to.
Sabi ko, karamihan sila mayor, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, hindi, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair, Yes, Senator Risa. alam na alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say as a it's not civilian, a- sa okay, professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor, silence please. Osa. At yun, boom panis itong si Hontivirus mga guys, tameme. Hindi pa kasi nasubukan mo na mag-lead ng isang community, di ba? Tamang-tama naman yung kay Tatay Digong. Oo. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, wala kang experience. Oo, napapahiya ka tuloy. Di ba mga guys? Oo, naiinis na pinakpakan si Tatay Digong, katulad ng inis niya doon kay Alice Guo. Na sikat si Alice Guo, naiinis din siya na high blood na bakit nagpa-picture ang mga tao. Alright, dito naman tayo kay Senator De Lima, former senator nito. Kasi ang dami niyang chat-chat, no? For how many years siya nag-imbestiga? Bakit walang na-file na kaso? At dito nasupalpal siya dito kay Senator Jinggoy at saka kay Senator Bato de la Rosa. Bakit hanggang ngayon walang na-file? Diba? Ngak-ngak itong babaeng, alam na naman natin si... Oo, di ba? Nasuplak tuloy. Titingnan natin ito mga guys. Let's go. To Senator De Lima, Mr. Chair, isn't it the fact that NBI is operationally and administratively under the Department of Justice? it is. Yes. So if it is, if you are morally convinced about the wrongdoings of the former mayor of Davao City about these killings, bakit mo po hinahayaan lang na walang report yung NBI sa'yo? You have instructed the NBI to follow up on this investigation. Tapos na lang yung buong year, 6 years of the Aquino administration, hindi ka nakapag-file ng kaso kay President Duterte. Is that malfeasance on your part as that Secretary of Justice wherein you are morally convinced na may ginawang masama si Pangulong Mayor Duterte. Tapos ngayon, kayaan mo lang NBI na walang ginawa, walang binalik na report, or baka sinabihan ka ng NBI, ma'am, ang ating kaso will not stand in court. Baka gano'n sinabi sa iyo. Kaya wala na nangyayari doon sa ginawa mong tasking sa NBI. Can we Your request for Honor. a brief answer, ma'am? My brief answer is that I did make some certain follow-ups, and there was reports from the NBI, verbal reports, when I asked about them and that what would they tell me.
that nahihirapan sila na mag-access as covered by Code of Silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarate sila Matabato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Benaventura or kay Las Cañas, and at times even from then Mayor Mr. Chair. Duterte himself. I'm sorry to interrupt Thank you, the ma'am. good senator. Yes, you have the floor, you have the floor. Go ahead. The Go ahead. former senator is jumping into conclusions. Let me decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I Yes. just Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking during my line of questioning a while ago, addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when I think when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. Yes, sir. And the president, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron po talagang death squad? Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor, nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. At yun nga, no, hindi naman natin ikakagulat yan kasi ever since naman talaga wala itong ebidensya. Kaya hindi rin makagalaw itong ICC kasi wala pong ebidensya. Ayan, si De Lima na po mismo, mahirap kasi wala pong mga testigo. Pero ang problema, ngak-ngak itong si De Lima at saka itong mga tulongges kaya nasusuplak. Ay nako mga guys. Oo, hindi kasi kayo dumaan magiging presidente. Magpresidente muna kayo. No? Tama yung explanation ni Tatay Digong. Totoo naman talaga na mayroon siyang mga pahayag na gusto niyang patayin. Pero hanggang doon lang po yun. Hindi po yun talagang siya ang talagang physical na pumatay. No? Pero ever since, hindi niya talaga inutos sa mga polis na sinabing, patayin mo ito, patayin mo ganyan. Kaya yung mga Quadcom hanggang ngayon din, no, meron pang isang pasabog sa isang video natin na nabuking po itong si Dan Fernandez at saka itong si Atras Abante. Na talagang pinipilit nila isang pulis dyan na paggawa ng script na pinipilit nila na ipa-testify at aminin para makorroborate yung testimonya ni Garma. Kaya nabuking. Oo, ayan, napahiya sila. Itong si Abante mga guys at saka si Dan Fernandez, huling-huli po, meron pong isang witness dyan.
At yan po ipapalabas natin sa next video. Alright, thank you for watching mga guys. And again, don't forget to subscribe.